Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel. At ngayon ay nandito na naman ako sa gilid ng bundok at nagbabantay na naman ako ng GPS high target. At ito nga mga kababayan, meron nga ibang mga kababayan natin na nagsasabi na madali lang daw ang exam, at meron din namang nagsasabi na mahirap ang exam. Isa lang ang ibig sabihin yan mga kabayan, napakadali ng sagot dyan. Ibig sabihin, pag madali siya yung exam, marami kang alam. Ngayon, kung nahirapan ka sa exam, ibig sabihin nun ay kukunti lang ang alam mo talaga. Kaya hindi mo naiintindihan yung mga binabasa mo. At meron pa nga dyan na isenaryo na sa DMW na, di ba, yung sa isang araw ang exam ay 3 beses ba o 2? At meron nga nagsabi na magi-exam pa lang siya, tapos parang i-schedule ng exam niya alas 10 ba o alas 11. Tapos may nauna na nag-exam sa loob. Tapos paglabas nga nung mga naunang nag-exam sa DMW, tinanong niya daw yung isa. At ang sabi nga daw sa kanya ang hirap daw ng exam. Tinanong daw niya. Tapos parang kinabahan daw siya kasi ang hirap pala ng exam, sabi niya gano'n. Ready pa naman daw siya, tapos ang hirap ng exam, sabi gano'n. Tapos ito na nga, nung nag-exam na siya, ang sabi niya madali lang naman daw pala yung exam. Kaya ang sabi niya wag daw maniniwala dun sa mga nagsasabi na mahirap ang exam. Nako. Alam mo na ang sagot dyan, kabayan. Ibig sabihin yan, madali yung exam para sa'yo. Syempre, marami kang alam, kaya siguro ganon. Pero hindi rin natin masasabi kasi may senaryo minsan dyan na matataon ka talaga sa madali at matataon ka din sa exam na mahirap. Meron din ganyan may nangyayaring ganyan kasi alam nyo kung bakit. Yung exam na yan, kunyari sa isang araw, ang exam ay 3 beses. Kunyari may pang alas 10, may pang alas 2, may pang alas 4. Halimbawa lang, yung 3 schedule na yan ng exam sa loob ng isang araw, hindi yan pwedeng pare-pareho kayo ng tanong. Hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng yung unang mag-i-exam ay kapareho ng mag-i-exam ng pangalawa at pangatlo. Hindi pwedeng pare-pareho ng tanong yan. Kasi kumbaga iisipin nila, magkakaroon ng idea yung mga susunod na mag-i-exam kung ano yung mga tanong na lalabas sa exam nila, kasi kapareho sila ng unang nag-exam ng tanong hindi pwedeng ganon, hindi pwedeng pare-pareho. Ang pare-pareho dyan, kunyari sabay-sabay tayo mag-i-exam sa isang room, ang schedule natin alas 10, yung lahat ng tanong sa atin pare-pareho yan. Kaya nga bawal tumingin sa monitor ng iba, di ba? At pinapaliwanag nila yan bago kayo mag-exam, bawal tumingin sa monitor ng iba, bawal mag-cellphone, at bawal picturean kung ano yung lumabas na score sa'yo. Ganyan ngayon sa mga computer-based test. Talagang matataon ka dun sa madali at matataon ka talaga sa mahirap. Merong ganyan nangyayari. May mga nag-i-exam dyan na ang lumalabas sa exam nila halos mga 10 fill in the blanks. Parang ang hirap nun pag halos fill in the blanks na yung mga exam sa'yo. Wala man lang lalabas na picture. Pero siguro naman ay bihirang-bihira lang yung lumalabas na ganun. Talagang ang kwan dyan, may lalabas dyan na picture na 2. May lalabas na fill in the blanks na palagay nating 3 o 4. Pero bihirang-bihira lalabas dyan yung 10 na fill in the blanks. Napakamalas mo naman kung ikaw kunti lang ang alam at matatawag ko dun sa fill in the blanks na napakarami. Sa totoo lang talagang para sa akin walang technique sa fill in the blank. Kahit ako, hirap talaga ako kahit ilang taon na ako dito sa South Korea pag tumitingin ako sa mga fill in the blank talagang mahirap. Kung ikaw marami naman talagang alam, maning-mani na lang yung fill in the blanks na yan. Palagay nating lumabas sa iyo 10 fill in the blank, siguro pag marami kang alam magkamali ka man yan ng 2 o 1, nakakasigurado ko na napapasa ka. Kasi pagdating naman sa listening, meron talagang madadali lang dyan at kayang-kaya namang sagutan.
ang pinakamaganda talaga sa lahat na hindi ka masyadong mahihirapan at hindi masyadong sasakit ang ulo mo, eh yan talagang familiarize. Basahin mo lang ng basahin. Kaya lang naman nahihirapan yung iba kasi nga yung binabasa nila eh hindi naman nila alam kung ano yung kahulugan ng binabasa nila. Ang napaka-importante talaga dyan eh yung binabasa mo ay maintindihan mo. Kung hindi mo man naiintindihan yung binabasa mo, eh kailangan mong i-search kung ano ba talagang ibig sabihin nung binabasa mo, at syempre tatatak yan sa utak mo. Dadating talaga sa iyo yung makakalimutan mo yung mga vocabulary na nakabisado mo na. Dadating talaga yan. Yung iba dyan ay makakalimutan mo na sa dami ng na-memorize mo na vocabs. Pero ulit-ulitin mo lang. Sabi nga ng iba ay practice lang ng practice para ma-perfect. At yan lang muna sa ngayon mga kabayan. Maraming salamat sa panonood at sana'y may natutunan kayo sa video ko ngayon. At magkita-kita ulit tayo sa susunod ko na upload ng video. Bye bye!